Nandoon sa bumagsak na tulay dyan sa Isabela. Ano yan? Solid North. Ano yan? Baluarte niya yan. Bumagsak yung tulay. Nandoon siya. Ang sabi niya, alam ko kung ba't bumagsak yan. Mahina. Kahit grade 2 eh. Okay. Kahit grade 2, alam eh. Mahina talaga. Bumagsak ka, hindi mahina. Mayroon ba malakas na babagsak? So, yun ang kaya... Ang lalim nun, Boss Dada. Oo, lalim nun. Galing siya ng Malacanang, gumising siya, nagbihis, sumakay ng helicopter, pumunta ron para imbestigahan. At mayroon siyang konklusyon. Mahina. Mahina yung tulay, kaya bumagsak. Ang lalim Palakpakan. mo, Marcos. Kasi Ang high mo. natatanda mo, nung nakaraan, nung may, di ba, may mga mudslide dyan sa may parteng, may mudslide dyan sa may Visayas yata yan eh. Basta yung isang malakas na bagyo rin. Lumipad yan, nag-chopper. Paglapag, preskon. Alam ko kung bakit nagbaha. Walang puno. Ang lalim talaga ng presidente kasi natin. ganun yung ano niya. Aasenso tayo niya, naasenso. So, yung ikidnapan na naganap doon nakaraan, hindi naman pala nasagip. Nag-ransom naman pala. Hindi nahuli yung mga kidnapper. Anong klase yan? So, Claire, kung bubuksan mo lang iyong mga mata, ang lalaki pa naman yan. I-slow mo. Kung bubuksan. Hindi bobo. Bubuksan. Kung bubuksan mo lang yung mga mata mo, nakasalamin ka na, naka-contact lens ka pa, Pilipina ka na turingan, bumo-blue eyes ka pa. Sa totoo lang, wag ka mag-invest sa itsura mo. Naka-blue eyes pa. Blue eyes. Oh, blue eyes yan. Oo, hindi ko alam ano naisip nito mga to. Pilipinong tao, nagpapanggap na kana. Hindi naman blondie, hindi naman matangos ang ilong. Pero, bago ka mag-invest sa itsura mo, doon ka muna sa kaalaman mo patungkol sa trabaho mo. Again, ang trabaho mo ay magbigay ng mga magagandang balita para sa mga Pilipino. Yung magagandang balita na totoo, hindi yung gawa-gawa nyo ng istorya. Yun ang trabaho mo. Etong mga statement ng mga politiko, pabayaan mo na sa kanila yan, mga politiko yan eh. Hindi ka naman politiko. At again, yan bang sagot mo kay Baste, yan din ang sagot ni Pangulong Marcos. Kasi baka mamaya, sagot mo lang yan. Hindi ka nga namin binabayaran para magbigay ng sarili mong opinyon. Pinakamaganda sa lahat, kung ano ang sasabihin ni Bongbong Marcos, ano posisyon ni Bongbong Marcos, yun ang bibitaw mo. Hindi yung personal na opinion mo. Tayo magkikita-kita dyan kasama ang PDP slate. At kasama rin po siyempre ang ating pinakamamahal na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bibisitahin po niya yung mga OFW sa Hong Kong. Imagine na kahit na mahina na si PRD, pupunta pa rin siya dyan para makapangampanya. At hindi lang yan magaganap sa Hong Kong. Marami pa po simultaneous magaganap dito sa Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao, kung may papakita po natin yung mga venues kung saan, kasi kanina sa Makialam na ipakita natin yung mga venue saan gaganapin itong ating mga pagtitipon ngayong darating na linggo. So excited na Coach Oli and Jay Guevara. Excited na pang makadaupang palad ng ating mga magigiting na mga bagong bayani dyan sa Hong Kong. Nagpa-practice na nga ako ng salita doon eh. Oy. Ano ba salita nila doon? Arigato. Hapon yun eh. Hapon ba yun? Walang niya ka talaga eh. Sorry. Pero, excited na si Boss Dada. Pero before yan, syempre, noong Martes, nakadaupang palad natin ng mga taga Maynila. Noong Miyerkules, nakadaupang palad naman ni Master Judea yung mga taga Cavite. Syempre, kaninang hapon, nakadaupang palad ng mga taga Santa Rosa, Laguna, si Coach Oli. At si Coach Oli naman po, yung nagpakilala kay Pastor Apollo Kibuloy dyan sa... Teka, sa Laguna ba, pinakilala mo ba si Pastor Apollo Kibuloy o nagsayaw-sayaw ka lang doon? Coach Oli, parang nagsasayaw ka lang dyan Grabe yung kembutan. Alam nyo, kayo pa lang ang nakapagpasayaw kay Coach Oli. Si Coach Oli ang walang katalent-talent na banateros. Pero napasayaw nyo, pag ito napakanta nyo, mabibilib talaga ako. Coach Oli, kwento mo naman, ano ba nangyari dyan? Parang ako tatakbo pero alam nyo, masaya kasi sila dahil sure win na po dyan si Pastor Kibuloy. Dyan sa area ng Santa Rosa, sure win na po yan. Kasi ito palang mga taga Santa Rosa, kita mo, oh my God. Kasi masaya sila dahil
Maka Duterte to, Boss Dada, Partner J. Talagang gustong-gusto nila dyan ng Duterte at naudlot daw. Maraming nabudol kasi sabi, continuity ang habol nila. Yung pala, budol lang inabot. Kaya nung nalaman nila na ipinagtatanggol natin ang mga Duterte, masaya sila dyan. At susuporta sila. Straight PRD. Ang tanong ko nga lang ang tanong ko sa kanila, at ito rin ang itatanong ko sa inyo, sa mga manunood natin. Gusto nyo bang maging Vice President, gusto nyo bang maging Presidente si Vice President Sara Duterte sa 2028? Kung gusto ninyo, straight tayo, PDP. At ang sigaw po ng Santa Rosa, Laguna, straight po sila. Magi-straight talaga sila dahil nung tinanong ko yung tanong na yan, nagtilian yung mga tao. Talagang gustong-gusto nila, mahal na mahal nila si VP Sara. Kaya suportahan po natin sa ating mga kababayan, sana hindi lang sa Laguna. At suportahan natin kung gusto nyo maging presidente si VP Sara 2028 o bahala kayo kung kailan. Kasi pag na-impeach po si VP Sara, kahit barangay tanod, di na pwede. So, hindi na po siya makakatakbo. Kaya dapat malusutan natin. Pero may chismis ako. Ito maganda, chismis. Tinanong ko sila. Sabi ko, kamusta naman dito? Dahil, kasi kami dito, wala kaming ayu-ayuda. Meron daw doon ng mga nagpupunta, mga ayu-ayuda. Yung isa pa nga daw, congressman, ginawang aso yung mga taga Santa Rosa? Santa Rosa. Namigay ng dog food? Namigay ng pagkain, tapos gusto nyo tinapay, inahagis pa talikod, tinapay. Sabi ko, talaga? matapobre talaga itong Sino congressman ng Santa Rosa? Magaling sa English. Ha? Oo, tapon-tapon niya. Ikaw ba naman, bigyan kita. Gusto Magaling sa English? Hindi kaya si Mr. Google yan? Oo, ganon. Tinatapon, pambihira. Sabi ko, wala. Tapos, itong mama na ito, Mama. So, lalaki. Lalaki. commissioner daw. Ay, grabe. Oo, lahat daw Baka ng nangungumisyon. donasyon. Gusto dadaan sa kanya. Commissioner? Commissioner. Commissioner. Kaya hindi lang siya congressman, commissioner. Basta, kunwari may bibigay ka. Ito, sa programa ng gobyerno, hindi, dadaan kayo sa kamay ko, sa palad ko dadaan bago makarating Commissioner. Commissioner yun. Commissioner. Pambihira itong congressman na ito. Diba? Kala mo kalinis-linis. Baka sakali. Sabi nung tao dito, hindi nyo manloloko ang taga Santa Rosa. Hindi nyo kami madadaan sa papogi. Pogi ka nga, commissioner ka na, mawala din kwenta. Pogi, commissioner. Parang konti na lang, mabubuo na yung yung puzzle. Kaya hindi ako, sabi ko buti na lang. Oo. Parang medyo kamukha mo nga yun, yung commissioner na yun. Parang may pagkahawig nga sa kanya. Yun? Pagsalamin ka kaya. Coach Oli, kung bakit ikaw ang dinala sa Laguna. Bakit? O kailangan pogi ang magpunta ron. Ayaw nila doon. Ayaw nga, hindi daw sila madadaan sa pag-ganon-ganon. Pogi ka nga, tatrato mo naman kaming aso. Ayaw nila. Kaya, balita ko, hindi raw mananalo yung politiko na yon. Talo daw yon. Sana. Talo. Ang gaba, dili magsaba. Pero Coach Oli, nakaharap mo yung mga, di ba, usually ang format natin kapag town hall, papakilala mo si Pastor Apollo Quiboloy sa kanila. Kamusta naman ang pagpapakilala mo kay Pastor Apollo Quiboloy sa kanila? Ano sila doon? Tuwan-tuwa. Actually, susuportahan nila dahil alam nila yung nangyari sa siege. Tapos nakita nila yung... Kasi alam nyo, prutas po talaga yung mga taga-KOJC. Nakita nila yung difference ng mga taga-KOJC. Yung mga nagkukwento na nung una daw, medyo titingnan nila, may kaso to si Pastor Quiboloy. Pero nung naipaliwanag na at nakita nila yung pakikisalamuha ng mga members ng KOJC, sabi nila, matitino itong mga ito. Kaya pala talagang malupit na leader si Pastor Quiboloy. Frequently asked questions, Coach Oli. Ano naman ang mga karaniwan na tinanong sa'yo noong mga nasa Santa Rosa? Ang tanong dyan nila, paano yan? Paano makakapagsilbi si Pastor Quiboloy ngayong nasa kulungan siya? At yun yung in-explain natin. Tingnan nyo. Sa mga rallies ng PDP, active po ang KOJC at si Pastor Quiboloy kahit wala silang physically doon. Ibig sabihin, maganda yung rallies maganda yung sorties
nakakapag-rally sila. Sino ang nakakapag-rally na senador nationwide? Meron bang nakagawa nun? Wala. Si Pastor Kibuloy lang. Bakit? Dati na po kasi na ang isa sa nakita kong katangian ni Pastor Kibuloy, bagamat marami, yung yung systematic. Pagka meron talagang ginusto si Pastor Kibuloy, mangyayari hindi yung dada ng dada. Minsan nga walang dada si Pastor Kibuloy, makikita mo nangyayari na lang, magugulat ka eh. Ibig sabihin yung may sistema. So kayang-kaya ni Pastor Kibuloy, kita nyo nga, ang dami na nga niyang programang nakalinya, nandudoon pa siya sa kulungan. Tingnan mo, ang daming pinapakain ni Pastor Kibuloy. Ang daming pinag-aaral. Ang daming pinapabahay. Pero nung nakulong ba siya, nahinto? Hindi, tuloy-tuloy. Yung mga pinag-aaral niya, tuloy-tuloy. Pinapakain niya, tuloy-tuloy. Mas matindi pa si Pastor Kibuloy, kahit wala siya, compared dun sa mga ibang congressman na nandiyan dyan, wala namang silbi. Hindi naman gumagawa ng batas. Tinitira lang ang Duterte. Meron nga iba dyan, ginawang sekretary. Ang responsibilidad lang tirahin ng Duterte. Merong congressman, tagagawa ng batas. Anong ginawa? Tagatira lang ng Duterte. May senador dyan, tagatira lang ng Duterte. Wala ding silbi. Pero si Pastor Kibuloy, pag may gusto siya, mangyayari. Meron na siyang makinarya eh. Sa katunayan, yung pagbanat kay Pastor Kibuloy ng kabilang kampo, yan po ay isang magandang halimbawa na nakakagawa ng makinarya ang PDP kahit hindi sila nakaposisyon. Kaya binabanatan si Pastor Kibuloy dahil alam nila malaki at maswerte ang PDP kay Pastor Kibuloy. Marami siyang magagawa. Pero, maswerte tayo. Jay, matanong kita, patungkol dito sa mga ginagawa nating mga town hall meeting. Alam naman natin na ito yung pang-combat natin doon sa mga black propaganda against Pastor Apollo Kibuloy. Sa tingin mo, sa takbo ng iyong vlog, nagbubunga ba itong ginagawa natin, Jay? Tayo, sa totoo nga lang minsan mas diamak na mas maraming mas maraming comment pag sa kay Pastor. Tsaka malaking tulong din talaga yung natin, yung ginagawa natin ngayon. Na kasi bahay-bahay. Oo, kasi maraming may mga tao talaga na naniniwala sa isang balita agad-agad. Pero kapag kung may paliwanag mo naman sa kanila, naniniwala. Kasi katulad nga yung sinabi ko nga sa'yo, isa sa mga kamag-anak ko, diba? Nag-away pa kami dahil doon. So, pinaliwanag ko ng maayos. So, ganito nangyari doon. Hanggang sa nung bandang huli, na-realize niya, nga no. Kasi sabi ko nga sa kanila lagi Kasi marami, siyempre ako, ay isa din po akong charity vlogger at sa amin mismong lugar, so marami akong nakakasalamuha doon na kahit pa paano naambunan natin ng tulong noong charity pa ako, noong nagcha-charity pa ako. So, kapag nakikita nila ako, yun ang tanong nila agad sa akin. Na, uy, ba't mo sinusuportahan si Pastor? Ba't mo, kinakampanya? Di ba ganyan yan? Di ba ganito yan? Maraming ganun eh. So, in-explain ko sa kanila yun. Sabi ko, tignan nyo na lang yung mga member. Kung totoo man yung sinasabi nyo, wala yung mga member. Wala na yun doon. Tingnan nyo, halos ipaglaban nila yung kingdom, paglaban nila si Pastor hanggang kamatayan. Kung ikaw masama na tao ka, gagawin mo yun. Tama. So sabi nga no. Kasi sabi ko, kung totoo man yung na mga nababalitaan yung yan, o ultimong ako, na kilalang kilala nyo ako, wala din ako doon. Hanggang ngayon wala ako sa, hindi ko diba, sabi ko nga sa kanya, ako nga dati, pare-parehas, sabi ko, hindi masama yan. Walang masama dyan sa sa ginawa nyo. Kasi dati rin akong ganyan. Na ganyan ang tingin ko kay Pastor. Pero nung nalaman ko ang katotohanan, eto na. Napakaganda ng adikain sa bayan natin. At kung usapang ebidensya lang at nagawa, meron na. Yun na yung mas piliin natin. Kaya napakasarap lang sa pakiramdam na yung mga nakakausap mong ganyan. Bigla silang naliliwanagan. Kaya nga talagang mas Kaya nga kayo dyan din sa mga nakakapanood, kapag may mga
may mga kakilala kayo na mali yung pananaw kay Pastor at sa ibang mga PDP senatorial candidate, paliwanagan nyo. Napakaganda ng may paliwanag din sa iba. At para makita nila kung ano nangyari dyan sa Santa Rosa kanina. Samantala, kabutihan ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte kinilala ng mga taga-Laguna sa isinagawang campaign rally doon. Kamakailan, alamin natin ang karagdagang detalye ng balita mula kay Franco Baranda. Walang mapagsidlan tuwa ang mga residente ng Barangay Macabling, Santa Rosa, Laguna nang isagawa ang kanilang hinihintay na campaign rally ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Bigay sa pagsayaw ang bawat isa, mapasenyor man o mapabagits, sa oras na marinig ang jingle ng buting pastor. Kaya naman ang punong barangay na si Ginang Adorasyon Ong Iko ay masayang-masaya dahil sa ginanap na Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement Town Hall Meeting sa kanyang barangay nang makilala pa ng kanyang mga nasasakupan kung sino si Pastor Quiboloy. Yun ang nakita ko sa kanya. Alam ko, pag ang tao ay makadiyos, talagang pag mahal mo ang Panginoon, mahal mo din ang kapwa mo, di ba? Alam ko, ito ang tunay na makakatulong sa amin. At higit pa sa mga taong mga nangangailangan ng tulong. Alam kong talagang siya ang makakatulong talaga. Siya ang #1 sa puso ko. Isa rin sa dumalo sa naturang pagpupulong ay si Dennis Bustillo o mas kilala sa kanyang pangalang Mama Dens. Nung una, hindi ko siya kilala talaga. Nung sumali siya kay Duterte, yung sinusuportan niya si President Duterte, doon ko nakikita kung gaano siya katapang, kabait, tumutulong sa kapwa. Lalo na nung pumutok yung Bulkang Taal. Doon ko siya nakita eh. Nung nakita ko siya, ang taong ito ay napakagaling. Talagang sumusuporta siya sa government. Samantala, malaking tulong naman para kay Nanay Zenaida ang ginawang rally dahil ito ang nakasagot sa kanyang mga katanungan kung totoo ba ang mga paratang laban sa butihing pastor. Kaya ako'y naririto para makinig kung ano talaga siya. Pero ang tanong ko, totoo ba siyang righteous? Totoo ba siyang kurap? Totoo ba siyang mga inaano niya, in-influensya niya yung mga members, pero ginagamit lang niya sa ibang bagay yung mga members niya. Kumbaga, hindi ko malaman kung ano ngayon ang totoo. Kaya ako'y naririto para makinig kung ano totoo. Narinig ko, against siya sa corruption, against siya sa mga sa drugs, against siya sa lahat ng bagay na masasama. Tapos, friend pa siya ni Diego. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Franco Baranda, SMNI News. Alam mo, napakaganda mga partner, ano, alam mo, nakakilabot kasi yung mabaliktad mo, yung perception ng tao, alam mo, ang tagal na ininvest ng mga makakaliwa, mga partner. Yung paninira kay Pastor Apollo Quiboloy, makakaliwa, drug lords, mga korap, mga kalaban ng mga Duterte, ilang taon nilang sinisiraan si Pastor Apollo Quiboloy. Actually, hindi nga lang dito eh. Hanggang sa Davao, mula pa lang sa Davao, sinisiraan na siya dyan. Ganun nakalalim yung bad publicity kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero tingnan mo, dahil sa mga ganitong klase ng mga ganitong mga klase ng town hall, ganitong klase ng pagpapakilala, tsaka matapang tayo na hinaharap natin yung mga katanungan. Kasi talagang tayo, alam natin na nasa panig tayo ng katotohanan. Di ba? Nakakataba ng puso na nakikita natin itong mga kapwa natin hater noon na babago natin yung kanilang perception pagdating kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang isang patunay niyan, nung ako'y nagsisimulang mag-vlog patungkol kay Pastor, madami pa akong mga comments, negative comments about Pastor. Pero ngayon, halos wala na. Meron na lang, troll na lang talaga. As in, troll na lang talaga. Kasi nga naipapaliwanag natin ng maayos eh. Kaya napakalaking napakalaking ng impluensya talaga ng social media dito sa ating bayang Pilipinas. Kaya gamitin natin ng tama at ikampanya talaga natin yung mga kandidato natin. Ipakita natin sa kanila na hindi lang tayo basta troll army. Na hindi lang tayo troll army, hindi tayo troll farm, hindi tayo fanatic.
na talagang tayo nagmamahal sa bayang Pilipinas at willing nating ipaglaban ng bayang Pilipinas at maglagay ng mga tao na makakatulong sa bayang Pilipinas. Coach Oli. Isa pa nga pala, madagdag ko, Boss Dada, yung tanong mo kanina na ano yung karamihan tanong. Isa yun sa tanong yung kaso ni Pastor Kibuloy. Yun nga, ang tanong totoo ba ito? Sabi ko, mas binabanatan ka ng gobyernong ito, mas Duterte ka. Kasi kaya naman binabanatan si Pastor Kibuloy, kaya naman siya tinitira, hinahabol ng kaso, kahit dismiss na yung kaso niya, dahil kaibigan niya si Duterte. Bigyan ko kaya halimbawa, kami na lang, vloggers. Ito yung pinaliwanag ko kanina. Tinatawag kaming narco-vloggers. Pero kami, naghahamon ng drug test. Diyan sa mga congressman na yan, gusto nyo araw-araw tayo mag-drug test. Kasi ako malakas ang loob ko. Kahit tawagin nyo ako o kami ng narco-vloggers, malakas ang loob ko kahit isang beses hindi ko na-try mag-droga. Diba? Kasi kaya kami binabanatan dahil Duterte vloggers kami. Hindi ibig sabihin totoong narco-vloggers kami. O, yun na lang, doon na lang kasimple. Tanong ko sa kanila, sino ba ang takot magpa-drug test? Bakit kami ang narco-vloggers? Kami nga tumatawag ang naghahamon ng drug test. Basta sagutin ninyo, araw-araw tayo mag-drug test, walang problema. Basta sabay tayo. Diba? Kung sino man yan tumatawag ng drug test. Kasi talagang titirahin nila ang Duterte at lahat ng dikit sa Duterte. Kaya pag hindi ka binabanatan ng gobyerno na ngayon, peking Duterte ka. Balimbing ka. Normal yon. So, ganun, lalong-lalo na kay Pastor Kibuloy. Dahil si Pastor Kibuloy ay isa sa pinakamalapit sa Duterte. Natural, babanatan yan. Considering na ang lakas ng makinarya ni Pastor Kibuloy, dahil kita nyo nga, yung nga yung sinasabi ko, nakakulong nga, pero kita nyo naman ang ganda ng kanyang mga sorties. Diba? Kasi capable si Pastor Kibuloy. So, tapos dikit kay PRRD, natural. Diba? Totoo ba? Yung binibintang nila kay BP Sara, totoo ba o hindi? Diba hindi? Sabi sila sumasagot, hindi. Bakit? Bakit siya ginaganon? Bakit siya i-impeach? Duterte. Basta sa panahon ngayon, at ikaw ay legit legit, hindi yung peking Duterte, babanatan ka, sigurado. Tingnan nyo, may ibang congressman dyan, naglalabasan ng picture. Nakaran-sararan pa. Ngayon, binabanatan si BP Sara. Bakit wala siyang kaso? Sorry. Bakit wala siyang ano? Bakit hindi siya hinahabol? Bakit? Balimbingi, hindi tunay na Duterte. Yung iba kasi nakiki-Duterte lang for the sake of pakinabang. Yung Duterte ka, yung totoong Duterte ka, nagsasakripisyo ka, may sacrifice ka dahil alam mo ang Duterte may magagawa sa bayan. Yun po yun. Kaya yung lahat ng bintang kay Pastor Kibuloy, eto sinabi ko, hindi totoo yun. Sa katunayan, wala pa akong nakitang lalaki. Wala akong nakitang kasing tino ng mga lalaki at hindi bastos sa babae na mas titindi pa sa katinuan kung hindi yung mga lalaki sa KOJC. Ganyan po sila karespeto sa babae. Kaya yung mga bintang kay Pastor Kibuloy, imposible yan. Dahil kung totoo yung kay Pastor Kibuloy, bastos din yung mga lalaki dito. Wala po. Wala akong nakitang bastos na taga KOJC. Ito po hindi ako nag-aano hindi dahil nandito ako. Literally, kahit sa mga kaibigan ko, tinatanong ako, walang bastos na lalaki dito sa KOJC. Kami lang tatlo. Hindi naman kami taga KOJC. Kami lang talaga yung ditong ganito magsalita. Pero sila, matitino Kita mo yung prutas. Kita mo yung magandang halimbawa na pinapakita ni Pastor Kibuloy. Kaya nagagaya ng mga members. Birds with the same feather flock together. Sabi nga. Di ba, Jay? Pag bulok ang pinuno, bulok din ang bunga. Tingnan mo yung pinuno nila, takot sa drug test. Lahat sila ayaw mag-drug Ayaw test. silang lahat. Diba? Pero ito, maiba tayo. Balitang ano naman tayo. Medyo... Pero may dudugtong lang pala ako doon. Sige. Kasi kung yung tungkol sa kaso ni Pastor, alam niyo ano na yan yung kadalasan yan talaga ang inaano ng mga kaso sa mga pastor kahit sa ibang bansa. Para halos parehas. Tsaka
kung iisipin nyo, bakit naging mag-best friend si Pastor Apollo Quiboloy at si Tama. PRRD, si Pangulong Duterte, kung masamang tao yan? Tapos sa Davao pa, di ba? Isipin nyo maigi yun. Isipin nyo maigi yun sa mga nanguhusga kay Pastor. Doon na lang eh. Iyon na lang yung pinakasimbolo. Bakit naging malapit ang mga Duterte kay Pastor? So ibig sabihin, etong taong to ay mapagkakatiwalaan mo at talagang may puso at malasakit. Hindi lang sa sarili niya, kundi sa pangkalahatan. Yun lang yung common sense na lang talaga. Alam niyo yung mga, minsan yung mga nababalitaan niyo sa Facebook. Katulad yan, yung may mga babae dyan, lalaki, na kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam niyo yung mga ganyang mga tao, yun yung mga hanggang dun na lang kasi talaga sila. No? Kasi ilang beses na namin pinaliwanag sa kanila yan. Ngayon, kung sila ay hindi nila kayang respetuhin yung paliwanag namin, paliwanag ng KOJC, ng lahat, mapatungkol kay Pastor, wala na tayong magagawa dun. Basta ang katotohanan ho dito, lahat ng ibinibintang kay Pastor ay walang katotohanan. Tapos Dada. Ayun, mapunta naman tayo dito sa usaping spokesperson. Kasi yung yung Yusek, na magaling na Yusek ng Malacanang ay may binitawan na namang salita. Dahil nakaabang lang talaga siya sa mga sasabihin ng mga Duterte. Ito kasing si Mayor Baste, meron siyang binitawang salita na itong administrasyon na ito ay lenient sa mga kriminal. Kaya tumataas na naman ang krimen sa Pilipinas. Ngayon, siyempre, yung attack dog ng Malacanang, magko-comment yan, hindi pa pwedeng hindi. So, ang sinabi niya is, bago kumuda, magpakita mo na daw ng ebidensya. Na, ayun na nga, lenient at saka, yung crime, tumaas. Si Attorney Blurred. Si Blurred. Si Blurred Castro. Blurred Castro. Ano masasabi mo doon, Coach Oli? Na magpakita muna ng ebidensya bago kumuda. Sila nga yung hindi nagpapakita ng ebidensya. Oo, na hindi sila addict, no? Oo. Hindi pa ba ebidensya yun? Makinig ka kasi ng programa namin sa Banateros. Nilabas namin yung ebidensya rito. Ang taas na ng crime rate ng Pilipinas. Sabi ng Nombeo o Nambio, sa Asia, number 2 and 3 ang Manila at Quezon City. Number 1 ang Syria. Hindi ko alam kung bulag tong mga ito. Parang bulag. Palagay ko magpa-lasix kayo. Kasi parang malalabo na yung mata ninyo eh. Hindi nyo pa nakikita yung krimen dito. Alam mo, baka kasi kung saan kayo high class na subdivision kayo nakatira o high class na condominium, tanong nyo dun. Baka high sila. Ay, baka kasi yung grupo nila. Magpakita daw muna ng ebidensya na lenient. Sa tingin mo ba, Jay, lenient, ang ibig sabihin ng lenient ay maluwag? Maluwag ba sila sa mga kriminal ngayon? Oo, sobra. Yun lang. Paano? Wala kang ebidensya. Sasabihin ni Claire, wala kang ebidensya. Walang ebidensya. Yung ginawa niya pa lang sa KOJC, malaking krimen na yun eh. Yun. Paano walang ebidensya? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Claire. Mapapahiya ka talaga kay Jay Guevara. Yun ang sampal sa mukha mo, Attorney Blurred. Ang hirap sa'yo, pati utak mo, blurred na eh. Oo, ikaw nga nagsalita ka ng about dun sa gold reserve. Tapos nung tinanong ka kung alam niya ba kung ilan yung nabenta, titignan ko, i-check ko. Hindi niya pala alam. Hindi mo pala alam. Wala palang datos. Hindi mo alam. O katulad na lang yung sa tulay na bumagsak na parang gusto mong palabasin, Duterte ang sisihin dun. Hindi ka man lang nag-research na bago si Duterte may Aquino pa. At yung pondo doon sa tulay na yon, nahawakan nasa Aquino na yung pondo na yon at naipagawa na nung natapos lang nung termino ni PRRD. Alam mo, attorney, ikaw hindi yung lang yun, hindi lang yun. Meron pang strengthening o rehabilitation na ngayong administrasyon na ito pinondohan. Oo. Alam mo to si Attorney Blurred, si Claire Blurred na to. Alam mo, ikaw yung pinaka-kahihiyan sa lahat ng lawyer dito sa Pilipinas. Yan, kasama mo si Larry Gadon. Di na abogado yun. Ha? Di na abogado. Oo nga, pero sila yung mga simbolo. Bakit hindi na nga pala abogado si Larry Gadon? 2 beses na disbar eh.
Oh, kakahiya, 'di ba? Pero bagay sila, alam nyo kayo, Attorney Claire, sana bilang attorney kayo, bilang mga lawyer kayo, pahalagahan nyo yung simbolo ng pagiging attorney nyo. Huwag nyong ipahiya. Kahiya-hiya na yung ginagawa nyo. Biruin nyo, sasabihan nyo, asan ng ebidensya. Kung ikaw nga na nasa Malacanang ka mismo, wala kang maipakitang ebidensya sa Ano pang lahat ebidensya? ng sinasabi mo. Pakita ka pa ebidensya. Alitagtag, nahuli ba yung landlord? O yun pa, Alitagtag Batangas, asan na? Yung driver, nakulong ba? Yung droga, nasunog ba? Asan na? Yung isang drug haul na 1 tonelada rin sa Maynila. Asan na yung mga nakatakas, yung mga pulis na involved di umano? Iniwan daw. Tapos sabi pa nung pulis nung nag-vlog, sangkot yung mga bossing niya. Hindi ba? Ayun yung dyan. Ano pa? Smuggling. Smuggling. Sila magpinsan, sinabi nila, your days are numbered. Yung isa naman, tinagalog. Bilang na ang araw ninyo. Hanggang ngayon, wala pa. Hanggang ngayon, wala pa. May listahan. Nakadalawang zona na. namin yun, ha? Nakadalawang zona na. Wala na imbestigahan. Sino inimbestigahan? Duterte. Kaya katindi itong mga... Ano yan? Parang antayin nyo pa na mangyari mismo na ito na lang. sa sarili nyo? Bagamat alam namin na ikaw ay inilagay dyan para maging taga-kahol nila, hindi mo trabaho yan. Magsaliksik ka. Ang dami sa paligid, sa Facebook lang, ang daming mga krimen na nangyayari ngayon na hindi na nare-resolba. Pero Boss Dada, kung hindi niya titirahin ng Duterte, di ano na silbi niya dyan? Ewan ko sa kanya, engot talaga siya kung ganun. Kasi unang-una sa lahat, hindi naman yun ang job description ng isang undersecretary ng Presidential Communication Office. Ang gagawin ng PCO is i-communicate sa taong bayan kung ano na ba ang ginagawa ng mga gobyerno. Ganun po. Katulad niyan, meron siyang ina-announce na bumaba na daw yung inflation, ganyan. Fake news. Ewan ko. Ewan ko talaga. Yung crime ba? Di umano ito yung sabi, kung totoo. Yung First Lady nga daw may black eye, hindi nyo naprotektahan. Pero hindi, nadulas daw ata yun Anong kwento ron? Nadulas daw. Pabayaan na natin yun. Hindi naman, sa totoo lang sa akin, si First Lady, hindi naman siya relevant sa akin kasi una sa lahat, di naman natin siya binoto. Di ba? Tatanga-tanga na lang yung mga taong nakokontrol niya kasi una sa lahat, wala namang mandato yan. So para sa akin, irrelevant yan yung asawa Kaya nga ako, nandoon ako sa presidente, yun ang binoto ng taong bayan O ngayon, nandoon sa Alam niyo, may isa pang fake news dyan Isa nangyaring tulay, sabi ni Claire, ni Attorney Blurred, 3 truck daw kasi yung nagsunod-sunod na dumaan dyan. So kasalanan ng mga Duterte yan. Kaya daw bumagsak. Baka pinadala ng mga Duterte yan truck na yan para bumagsak yan. Una-una dito kasi, bakit walang warning sign doon sa unahan na bawal pala dumaan yung mga heavy equipment or tinatawag na truck dyan. Tsaka, saan ka nakitang tulay na ganyang kalaki, na ginastusan na napakamahal, na bawal daanan ng mga ganyang kabibigat na... Bakit hindi pa nila, sobrang laki naman ng budget, bakit hindi nila ginawang matibay, na parang kahit pwede sanang dumaan, Kasi itong lugar na to, talagang daanan talaga yan ng mga bigas. Si Isabela, yung probinsya na yan, mga kabundukan at farmland yan. Maraming mga produktong galing dyan na pagkain, mga graba, bato, quarry, madami dyan. Masama pa nga dito, parang Boss Dada, Choli, masama dito, kakasuhan pa daw nila yung mga driver. Which is, tama rin naman. Kasi nga, kung may load limit lang din kasi naman talaga lahat ng tulay. Pero wala doon. Kasi kung may load limit, ang isang tulay, ang isang ganyan daanan, may mga harang doon sa unahan, or kaya may karatula. Kaso wala dito yun Palagay ko, Jay, dumadaan na talaga yung mga yan dyan. Oo. Narating, kaya nga alam mo, di ba kakatapos lang yan yung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga yan, merong budget nung GAA 2023. May budget yan na, if I'm not mistaken, less than 200 million para patatagin niyang tulay na yan Patatatagin yan kasi nga hindi nila maiwasan na hindi dumaan dyan yung mga mabibigat na truck. Palagay ko kaya dumaan yung mga truck na yan dyan kasi nga nagkaroon na ng proyekto na patatagin yan. So supposedly, kakayanin na sana siguro yung mga truck na yan. Sa kasamaang palad, hindi kinaya. At sa kasamaang palad pa,
imbis na pinagtawanan pa ng presidente. Ito yung video niya. Tawang-tawa sila eh. Oo, para silang para silang, alam mo yun, natuwa pa sila sa nangyari. Ang pasalamat na lang talaga natin Walang dito. namatay rito, no? Walang namatay, walang nasaktan. Tsaka mababa, walang tubig. Kasi ano yan, pagka yung tagulan, ano yan, talagang punong-puno ng tubig yan. So kung imagine mo kung may tubig yan, lumbog ng ganyan yan, yari. Delikado. Delikado yan. May mga mamamatay talaga dyan. So magpasalamat na lang din tayo. Pero maganda rin naman yung sinabi niya na itigil na ang sisihan. Asikasuhin na muna yung problema and then panagutin yung mga dapat panagutin. Pero kung ako talaga, kontraktor, yun ang babalikan ko rito. Kasi ano yan eh, may Sino sabi nung itigil ng sisihan? Siya Si rin. Marcos. Di sana sabihin niya kay Claire yan. Doon mo sana una Ayun na sabihin nga, niya sa magkakaiba sila ng sinasabi. sekretary mo. Oo. Ano ba naman yan? Ba't magkaiba kayo ng opinion eh? Yung sasabihin nga ng presidente, yun yung sasabihin dapat ni Attorney Blurred. Walang Pero kwenta sakit rin ng yun. Pilipinas talaga na yan eh. Yung mga kumikita yung kontraktor, pinipirahan Yan ang problema talaga ng pagka ano yan, pinagkapirahan. No? ng mga politiko yan. Pero alam mo, Coach Oli, nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, nung panahon ni Pinoy, yung pinakamababang bidder, yung pinakamura, yun ang kinukuha ng gobyerno. Nung panahon ni PRD, ayaw niya nun. Sabi ni PRD, hindi. Kung sino yung makakapagbigay ng magandang output, kung sino yung kahit mahal, basta maganda yung gawa, doon tayo. Huwag tayo doon sa let's settle for less. Huwag tayong ganun. Inano yan ni PRD, kaya nga pati sa pagbili ng baril, kaya sabi ni PRD, bakit tayo nakikipag-deal lang sa isa? Bakit hindi natin tingnan ng China, ang Russia? Kasi maganda rin naman yung magawa din ng baril. Kaya ganun si Pangulong Duterte noon. Kaya ako, naniniwala ako na sa mga proyekto, kasi sabi ni Claire yata is, imbestigahan lahat ng build project Naku, ni Pangulong Duterte. PRRD na naman. Hindi. Maganda nga, imbestigahan nila para makita nila kung paano gumawa si Mark Villar. Kasi si Mark Villar ang DPWH secretary natin nung time na yon. And as far as I know, ako nagagamit ko yung mga kalsada na yan na pinagawa ng build. I'm more than satisfied, Coach Oli, dyan sa mga proyekto ni Pero maganda, kung iimbestigahan nyo yung mga yon para magkaroon kayo ng idea o paano magpagawa ng totoong infrastructure, maganda. Pero bakit nyo iimbestigahan yung mga tulay-tulay na yan? Wala naman kayong infra projects. Ang maganda dyan, Boss Dada, itong mga infra projects natin, ipagawa nila doon sa gumawa ng flood control projects. Wala na, yari yan. Para maubos na pera Ganyan ng na mangyayari Pilipinas. dun sa PhilHealth. Yung tulay na pinondohan ng 2024, kumaltas pa sa PhilHealth. Pero may pondo na yon. Nililipat nila eh. Pero yung tulay, wala pa. Hindi pa nabubuo yung tulay, hindi pa sinisimulan yung tulay. Nawawala na yung pera. Masama niyan, baka wala na yung pera. Ayun na nga, yun na nga ang sinasabi natin. Ito, pakinggan muna natin itong PhilHealth issue natin. Inusisa ng Korte Suprema kung paano inilalatag ang pondo ng PhilHealth upang tugunan ang pangangailangang medikal ng mga mahihirap na Pilipino. Narito ang ulat ni MJ Mondihar. So therefore, when you come up with your budget request for the subsidy, you don't actually consider the taxes being collected that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So they're not following the law? You're not observing what the law requires? Pinuna ni Associate Justice Antonio Co. Jr. ang paraan ng pagkalkula ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa kanilang budget para sa pangangailangang medikal ng lahat ng Pilipino. Isa ito sa mga naging sentro ng oral arguments sa Korte Suprema kaugnay sa kontrobersyal na 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth na ibinalik sa National Treasury sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. imbes na gamitin sa pagpapalawak ng serbisyong medikal para sa publiko. Ayon kay Justice Co., kailangang ipaliwanag kung paano kinalkula ng PhilHealth ang budget para sa indirect contributors o mga individual na hindi nagbabayad ng kontribusyon dahil sagot na ito ng gobyerno. Your Honor, budget principles require that it's needs-based. If we will follow it based on the projected fund ceiling or availability, it might not match certain needs. Yes, I agree, it's based on needs. But the problem there is PhilHealth limits
the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino people. Ang mga indirect contributor ng PhilHealth ay kinabibilangan ng mga mahihirap, senior citizen, PWDs, mga walang trabaho, mga miyembro ng 4Ps at mga dating OFW na wala ng hanap buhay. At sagot ang mga ito ng Universal Healthcare Law. Ayon sa batas, dapat makatanggap ng parehong serbisyo ang indirect at direct contributors ng PhilHealth. Kabilang dito ang libreng hospital services, outpatient care at gamot sa ilalim ng PhilHealth Consulta Package at iba pang programa ng gobyerno. Dahil dito, iginiit ni Justice Ko na hindi dapat limitahan ng PhilHealth ang kanilang budget, lalo't maraming Pilipino ang nangangailangan ng serbisyong medikal. If you increase budget 200%, and I don't think the Filipino would not avail of that. You define your own limits. The Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun? Hindi mo naiintindihin yun? Gagawa ka ng sarili mong formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Dahil sa naging talakayan sa Korte Suprema, ipinunto ni Justice Ko na dapat ibalik ng national government ang pondong kinuha sa PhilHealth. Sa kasalukuyan, nasa 60 billion pesos mula sa kontrobersyal na 89.9 billion na pondo ng PhilHealth ang naibalik sa National Treasury. So therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should bring back the money back to PhilHealth. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time, the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the sin Oh, tax. precisely, whatever it would be. Whatever is that. As long as the government recognized now, it is now incumbent on the part of government to return the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang na-recognize probably before, ngayon na-recognize na. So therefore, when you recognize it, you should return it. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Ba't kasi itong presidente natin, may candy ba yan? Kala mo laging may tumitikim ng sabaw eh. Kala mo may mouthpiece eh, no? Kala mo laging may tinitikman eh. Baka naman bungal. Ewan ko bakit ganun yung ano na Tingnan niya yung mga boksingero, di ba tingnan mo kaya pag parang matatanggal yung mouthpiece, ganun sila. Ito kasing usapin ng PhilHealth na to. Ay nako, Diyos ko po, hindi ko alam kung paano pa natin yung paliwanag sa tao to. Ito clear as day. Pandarambong talaga to eh. Ito ang pinakamasaklap sa lahat. Ipinababalik yung 60 billion. Kaya pa kayang ibalik yan? Yun ang problema. O kung halimbawa, ito naman, sa oral argument pagdating doon sa blankong BICAM, kaya pa kayang ibalik yan? January pa lang, 65% na ng ating budget yung na-release down nila, according to Attorney Vic Rodriguez. So, papaano? Saan sila kukuha ng perang ibabalik dyan? Ano yan? Kung nasingkot na nila yan, isisingan nila ulit yan para lang ibalik? So, yun ang malaking question mark dito. Napakaganda ng takbo ng mga paglilitis na ito, magkakaroon ng ruling. Ang tanong, sino mag-i-implement ng ruling at paano may implement yun? Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin pera, paano kung nagastos na? Wala na yun. Boss Dada, wag nilang galawin yung PhilHealth. Wag nilang galawin dapat yan kasi yan ay para sa medical natin. Hindi nyo dapat kung saan-saan dinadala yan. Pero tama si Boss Dada, ang tanong talaga dyan, may babalik pa kaya? Yung sa blank items na yan, yan yung dati nating question. Maganda yung ginawa nila Attorney Vic dyan. Ito Coach Oli, puputulin kita dyan. Putulin kita, Coach Oli. Oh. Ito bang nangyari na to? Pag napatunayan sa Supreme Court, pinababalik na eh. So, kasi nakikita na Supreme Court, may pagkakamali. So, may congressman kaya na maglalakas ng loob na mag-file ng impeachment dito kay Presidente Marcos kasi pirmado niyan. Unconstitutional. Pinakialaman ng Supreme Court. Mali.
Ano kaya, tingin mo, mayroon kaya mag-file ng impeachment? Kung aasahan natin to sila Ortega, sila Barber, sila Dan Fernandez, Si wala yan. Ortega yung mataray? Yung malikot yung mata. Yan, yung mga ganon. Malabo yan. Pero alam mo, Boss Dada, yan ang pag-asa natin ngayon. Kasi pwedeng umikot ang mundo. Remember, mag-i-eleksyon. Baka mamaya, yung impeachment kay BP Sara, maging impeachment kay Marcos, hindi natin alam. Pag nagpalit ang Congress at nag-straight tayo ng PDP, nako, sabihin ko sa inyo, manalo lang yung PDP straight. Kaya kailangan itulak nyo to. Yung mga balimbing nakakampi ngayon ni Marcos, na talagang wala namang pagmamahal sa bayan, tingnan nyo. Sisip-sip lahat yan sa Duterte. Tagaan nyo sa bato to, sinabi ko. Ipanalo lang natin yung siyam, baligtaran niya mga yan. May pag-asa pa tayo, Revenge mga vote Pilipino. talaga no? Oo, may pag-asa tayo. Hello. Kumusta naman? Ayan, Ano yun, Jay? nagalit si Natawagan ka Paduano. na yata ni Tawagan na ako ni Paduano dito. Hindi, pero hindi, alam nyo, yan talaga dapat ang aksyonan ng Congress. Yan, ito, di ba, ayaw nyong nasisita kayo, ayaw nyong nasasabihan kayo ng kung ano-ano ng mga netizen, especially to vlogger. Paduano, Abante, Fernandez, Barbers, Ortega. Ito na yung pagkakataon nyo para bumango yung mga ano nyo. Para bumango yung pangalan nyo at hindi kayo banatan ng mga netizen. Ano nyo to? Pag-usapan nyo tong about sa PhilHealth. Ito yung di ba sabi nyo, ang bukang bibig ninyo, para kayo sa bayan, pinaglalaban nyo yung hinanaing ng bayan, ng mga distrito nyo. Ito yung pagkakataon nyo kasi buong Pilipinas na ikinabang dito sa issue sa pera ng PhilHealth na to. So dapat ito yung pinaglalaban nyo. Ngayon, bakit parang naging pipi ata kayo? Parang mga naging bulag ata kayo dyan na parang bulag-bulagan kayo, bingi-bingihan kayo na wala kayong nakikita ang issue dito sa PhilHealth, sa BICAM. Si Castro, hayaan mo na. Alam nyo, si Castro... Pero sabi naman ni Castro... Si Castro kasi yung pinakabasura sa lahat ng congressman. Alam nyo kung bakit? Kaya hindi ko na nga sinama yun Si Blurred. Hindi. Ano yun? Second yun. Mamaya sa akin yun. No, alam si Castro kaya hindi ko sinasama yan. Kasi obvious na yan Una-una, NPA yan. So, wala na yan. Basura talaga yan. Basura sa lipunan yan. So, ano pa bang aasahan mo dun? Sabi ni Joe, masison yun di ba? May katibayan na sinabi ni tatay ni Marcos yun. Tatay ni Marcos si Joe. Napanaginipan mo ba talaga yan? Hindi, talagang totoo yan. Obvious naman ngayon, mahal na mahal niya yung mga NPA no? So yun, dapat tayo ang unang inaaksyonan nyo, mga congressman. Yung patungkol dyan sa pondo ng PhilHealth na parang dinaig pa yung niya na kukunin nyo, tapos ngayon ibabalik nyo. At dapat naman talaga ibalik. Pero ang pinakamaganda, Boss Dada Concholi, buti na lang may malasakit center ni Senator Bongo. Kahit papaano alam nyo. Jay, nagdedelikado yan, Oo. Pero yun nga, dinidefund nila yan. Buti nga kamo, may ganyan. Kahit papaano may mga aasahan pa yung ibang mga kababayan natin. Kaya tama yung sinabi ni Coach Oli. Pero ingat ingat doon sa mga nag-aano sa PhilHealth kasi minamaliit ito nung mga vloggers ng kabila. Parang sinasabi na, huwag niyo pag-usapan yung PhilHealth, maliit na issue yan. Tinatakot lang kayo ng mga vlogger ng mga Duterte, sinasabi na bankrupt ng PhilHealth, magsasara ang PhilHealth. Hindi totoo yan. Katunayan nga na kakaklaim lang namin may na-hospital sa kamag-anak ko, kakaklaim lang namin. Tumaas pa nga yung case rate Kaya huwag kayong maniwala dyan. Huwag din kayong maniniwala sa ganun Kasi unang-una sa lahat, ang function po ng PhilHealth, utang. Yung mga nare-reimburse ninyo ngayon, bukas, sa makalawa, kapag meron kayong nagbilling kayo sa ospital, utang po ng PhilHealth yan. Okay? So, kung bankrupt ang PhilHealth ngayon at tinatanggap pa sila ng ospital, yung services ng PhilHealth tinatanggap pa ng ospital, makakautang pa ang PhilHealth sa ospital. Ang problema, kapag sukdulan na yung utang ng PhilHealth sa hospital, baka i-decline na
ng ospital yung mga claimants ng PhilHealth. Tama, kayo ba? Nagpapautang, hindi na kayo binabayaran, papautang ka ulit. Ganun kasimple. Alam mo, pati nabanggit mo yung vlogger sa kabila. Pag nanalo yung Siam, yung mga balimbing vloggers na yan, isama nyo, lipat din yan. Kung asan ng power, andun yung mga yan. Tagaan nyo yung sinabi ko. Tsaka ito tignan mo naman kung di ba naman mga bobo to, kailan ka aksyon kapag kailangan, pag hindi na pautangin ng mga ospital yung PhilHealth. Tignan nyo yung utak ng tinatakot. Walang takot dito. Wala kaming takot na sinasabi sa mga vlog namin. Real talk lang. Real talk lang. Paano ba naman, anak ng teteng? Yan ang hirap sa inyo, manang-mana kayo At Supreme Court na ang nagsabi na bankrupt ang PhilHealth. Yan. Sino ngayon ang So may paniniwalaan tuturing natin? mo ba na fake news yun? Supreme Court. Attorney Blurred. Attorney Blurred Castro, tanong lang, di ba kasi sinasabi mo na kasi mayroon siya isang interview na bigla niya na ring pinutol. Bigla niyang pinutol about sa PhilHealth. Tapos sasabihin niya, antayin na lang daw yung... Basta ang sinabi niya sa PhilHealth, kapag pinasole ng Supreme Court, willing daw ang gobyerno na isole. Ay kung wala na nga. Tsaka ito sige natin siya. Siya nagsabi. Tsaka ito bakit pa kailangan antayin nyo pa yung sa totoo lang hindi ko sa sinasabing wag paniwalaan sa Supreme Court. Pero kailangan kalampagin pa kayo ng Supreme Court bago nyo ibalik. Kung karapat-dapat naman na ibalik yung pondo na yon, yung pera na yon. At mamaya, baka mamaya magsalita na naman si Marcos na, salita lang ni Claire yun, hindi ko sinabi yun, patay tayo dyan. Yun nga ang nakakatakot, tama yung sinabi ni Jay Guevara, Hindi mo nga alam kung, salita ba ng presidente yan o salita mo yung Claire? Kasi ako nakikita ko ganyan ang gagawin yan, tatago yan si Marcos. Kaya pinapagsalita niya lang pinagsasalita yan, attack dog niya yan Pero pagka nagkagipitan, hindi ako yan. Siya yan. Siya yan. Alam natin yung style niya, kaya dapat sa mga reporters na nagtatanong sa kanya, palinaw nyo, salita mo ba yan o salita ng presidente? Pagka salita mo, pass na, wag mo na sabihin yan, hindi namin kailangan ikaw yung... Wala kami pake sa opinion mo. Yung opinion mo, doon sa vlog mo. Doon mo sa vlog mo, ilathala yung mo. Pero, habang andyan ka, you're speaking in behalf of the president. So dapat, parot ka ng presidente. Hindi ba? Usapang naman tayo, usapang eleksyon naman tayo. Inaasahan na ng Commission on Elections na dadagsa pa ang iba't ibang campaign posters ngayong palapit ng pagbubukas ng campaign period sa Marso 28 para sa mga lokal na kandidato. Samantala, hinimok naman ng poll body ang incumbent local officials na tumatakbo sa eleksyon na alisin ang kanilang mga larawan sa mga pasilidad o proyekto ng gobyerno. Narito ang report ni Margot Gonzales. Magsisimula na ang campaign period sa Marso 28 para sa local positions. Ang COMELEC, inaasahan na ang pagdagsa ng mga campaign poster. Ngayon pa nga lang daw ay marami nang nakakabit sa mga ipinagpabawal na mga lugar. Sa may kahabaan ng Vita Cruz sa Manila, makikita ang pagmumukha ng mga kandidato, mga panasyonal o mga local candidate sa mga poste ng kuryente, halaman at puno. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ang mga illegal poster ay ipababaklas nila mismo sa mga local candidate, lalo pat ngayon raw ay kulang na sila ng mga tao at resources. We just use the power of writing notices. Kasi kung kami po magtatanggal ng bawat mga nakapaskil sa bawat poste, sa bawat alambre ng kuryente o sa bawat waiting shed, talaga po mauubos ang oras namin sa kakatanggal. Kasi bawat tanggal mo may kabit na naman, bawat tanggal mo may kabit na naman. Meron lamang daw 3 araw para matanggal ang illegal posters. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi pa rin nila ito binaklas, padadalhan sila ng show cause order kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng komisyon. Pakiusap naman ng poll body sa mga incumbent official na tumatakbo pa rin sa eleksyon na tanggalin ang pagmumukha ng mga ito sa mga napagawa nilang proyekto o pasilidad ng gobyerno. Pwede naman pong pangalan lang. Kasi hindi naman natin may iwasan na nandiyan ang pangalan. Kasi kayo ang mayor, kayo ang vice mayor, kayo ang governor, kayo ang vice governor. Pero pwede naman pong walang picture para lang kahit paano po maiwas natin na masabihin na nagagamit nyo sa pamumulitika. Yan pong mga materials na yan na maaaring announcement lang ang tingin po ninyo. Tanggalin na po natin yung picture, mas maganda pong wala naman yon. Kasi
walang makakapigil sa mga kalaban nyo na mag-file ng case sa amin. At akusahan kayo na ginagamit ang pondo ng munisipyo or city hall para lang ipromote ang kandidatura nyo. Ang kumakandidatong Manila Mayor na si Isko Moreno, susunod daw sa regulasyon ng Polbati pagdating sa pagkakabit ng mga campaign material. Hindi rin daw ito papatol sa negative campaigning. Matalino ang mga taga Maynila eh. Yan ang paniwala ko. Yung mga paninira, ano yan eh, old school style ng mga politiko, yung, alam mo yung trapo. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margaret Gonzalez, SMNI News. So, ibig sabihin pala, trapo si Marcos, no? Kasi yung ginawa niya, puro paninira sa Duterte yan eh. May nabasa lang ako, Boss Dada at Jay Guevara. May nabasa ako dito sa Facebook at sinasabi, ito daw si Attorney George Garcia ay dating abogado ni BBM doon sa kanyang protesta sa kay Lenny. Sinasabi kasi dito, may mga nagme-mensahe sa akin, delikado kasi siya ngayon ang natalaga sa COMELEC, no? So ayaw ko magsabi ng masama patungkol dito, antayin natin. Pero heads up lang. Tama. Ito si Attorney George Garcia ay dating abogado ni BBM. Yun lang naman. Pero na-discuss ko na yan sa isang content ko, Choli, na sobrang delikado talaga. Tsaka medyo nakakapagtaka. Kasi kung ikaw, personally, alam mo na dinaya ka. At alam mo na may dayaan sa halalan. Bakit nung may nagreklamo or merong heads up sa kanila na pwedeng dayain yung or mahack yung system ninyo, ba't galit na galit sila at dinimanda kagad nila yung tao? At dating abogado ni Marcos. Kasi kung ako, abogado ako ni Marcos at natalo kami sa kaso na alam ko sa sarili ko, kaya ako nga inabogado si Marcos na dinaya talaga kami, bakit ako masyadong sensitive pagdating doon sa issue ng dayaan? Dapat open ka dyan Oo, dapat open ka dyan. Unless, sabi ko nga, unless I may be wrong, pwedeng mali ako, sige mali ako. Pero ito rin nasa isip ko, na lahat ng style ng pandaraya, you tried replicating it, duplicating it, presented it to PET, and then PET dinecline yun, unless ginawa nila yun para manalo ngayong nung 2022. Halimbawa lang. Ito halimbawa lang para maintindihan natin mabuti. Halimbawa, si Boss Dada mambababae. Alam ko hindi niya gagawin yan. Alam ko hindi niya gagawin. Pero, kunwari lang mambababae. Pero alam ko yung style na gagawin niya. At nilatag ko. Mambababae ka, Boss Da. Ito yung galawan mo. Nakikita ko, ganyan. Nagalit sa akin. Bakit? Kasi yung plano niya... Nabisto mo naman ako masyado. Oo, parang alam na alam parang uunahan ata ako ni Coach Oli dun sa babae ko Parang baka ganun ang datingan. Masakit kasi pagka naunahan ka ng gagawing masama. Hindi natin sinasabing may masama silang plano. Pero hindi natin masisisi yung taong bayan kung ganyan ang iniisip. Considering na dati kang abogado ni Marcos dyan sa reklamo nyo patungkol sa dayaan sa eleksyon, nakakaduda lang. Tsaka bakit parang napaka-super sensitive na nila, no? Grabe sa lahat actually, sobrang sensitive. Lahat nga napaka-sensitive nila. Kasi very predictable sila, Jay. Lagi natin nasusukol yung mga galawan nila. Parang naubusan na yata sila ng move. Dahil napakagaling talaga ng mga Duterte reactionist. Talagang nahuhuli talaga halos lahat ng mga style nilang bulok. Alam mo, napansin ko yan. Sige. Napansin ko yan, yung pag kinumpare, ilabas nyo na ako, baka sabihin nagbubuhat ako ng bangko Hindi naman talaga tayo Hindi naman talaga tayo. Yung mga vloggers ng Duterte, iba talaga mag-isip, no? Ang layo. Sige, yun na lang. Compare mo si Sas dun sa yung isang coach, malayo no? Yung ito. Malabo talaga. Pati reasoning, malabo Partida, nag-aaral pa ng attorney. Makakapasa kaya yun?
Nag-aaral pa ng attorney. Yun Tsaka ang ito malaking mas magaling pa yung mga nag-aabugas siya dito sa SMNI. Oo. Yung mga nag-aabugas siya rito, multitasking pa. Oo, katulad ng aming magaling na producer na si Carlo. Oo, nag-aaral, nagbabalita, kumakanta, nag-aabugas siya pa, saan ka pa? all diba? around, no? Oo, ibang klase. Magmumodel pa yan. Ay. Nagmo-model pa. Talaga naman, ibang Kasi klase. ang kinis eh. Oo. Hindi, di ba, nung nakaraan, bago magkaroon tong issue about dito sa isang attorney na parang nailabas niya yung pwedeng mangyaring dayaan sa COMELEC. Eh, di ba, nung mga nakaraan, sinabi ko nga, panaginip ko about doon sa balota. Alam niyo, may ano yan eh. Hindi, yung balota actually, in fairness, tinanong ko na rin si kapatid natin, si Admar, kasi halos, madalas siyang kausap, halos isang beses sa linggo at least, nakausap niya COMELEC. Na nasira na daw yung mga balota na yun. Daw. Dapat alam nyo, sa panahon ngayon, mahirap magtiwala, no? Mahirap magtiwala. Kasi yung pinagkatiwalaan natin, ngayon, walang kwenta na presidente. 31 million nagtiwala ron. Oo, kaya hindi tayo pwede maniwala sa mga daw-daw. Tsaka yung pinupunto ko dito, doon sa sinabi kong panaginip, parang nagkakatotoo ng paunti-unti. Tapos ang nakakagulat nga dito, kung wala naman palang ganong nangyayari sa COMELEC or mangyayari, bakit parang napaka-sensitive nila? No? So dapat nga tawanan lang nila yun eh. Ay wala yan. Tsaka hindi yan, kasi hindi totoo yan. natanong ko rin sila dyan. Ang sabi nila is unhackable. Kung unhackable ang COMELEC, sana hindi sila apektado dito sa mga ganito. Tsaka ito, kung unhackable yung sa COMELEC, turo nyo sa PhilHealth yan. Ba't yung PhilHealth nga, nahahack yung system dun eh. Ayun, nasabi ko na rin yan sa kanila. No? Kakaiba daw kasi sila ng IT personnel. Kalokohan. Kung iisa lang naman ang system din naman ng dapat. Pero galing bang sinasabi natin, there's no such thing as unhackable. Walang perpekto. Walang perpektong ginawa ang Panginoon. Lahat dyan, merong merong kahinaan yan. May vulnerabilities bawat bagay, ayan na nga, tulay na nga lang, gumuguho pa eh. Darating din yung na kung ano man yung kung may pero bukas bayan na lang ang magdidesisyon. Bukas, hindi natin na-touch itong Pogo at Pigo. Yung ipapalit nila sa offshore gaming, yung inshore gaming. Yung nga pala, nakalimutan natin. I-discuss ninyo ito bukas at saka yung kay Barbers. Abangan nyo na lang siguro sa mga vlog namin at dito. Yung sinabi din ni Barbers na kung kayo'y guilty, hindi naman daw siya nagpangalan. Wala naman akong pinangalanan. Bakit kayo guilty? Wala kang pinangalanan. Nilabas nyo naman yung pangalan namin sa balita, sa TV at radyo. Wala kang pinangalanan. Tsaka pinapatawag magpapatawag kayo ng mga pogo at narco-vlogger. Paliwanag mo yan sa korte. Yun ang tamang avenue, korte. Hindi kongreso. Doon tayo magkita-kita sa korte, hindi sa korte. Baka mamaya, Barbers, magsalita ako ng narco-politician, masaktan ka. Hindi kasi yun din sabi niya. Sabi niya, kung hindi naman kayo totoong gano'n, bakit kayo nasasaktan? Baka dahil totoo. So, ibig ba sabihin, kung halimbawa ako, sinabi ko na angkan sila ng mga drug lord, ng mga kumikita sa droga, pag nagalit siya sa akin, ibig sabihin, totoo, gano'n. Diba? Bakit? Angkan ba tanong sila? yun, tanong. Hindi, nagtatanong lang ako. Hindi, ako wala akong alam. Angkan ba? Ewan ko, nagtatanong lang ako. Kasi yun ang natin dyan. Yun lang naman. Kasi parang, kung ganun ka naman pala hindi ka sensitive, kung bakit ka pa nagpapatawag ng hearing, di ba? Tsaka nilabas, tsaka ito, kalokohan mo, Barbers. Alam mo, minsan, Barbers, gamitin mo yung mouthpiece ni Marcos. Tawag dito, anak ng teting ka, nilabas mo yung pangalan ng mga vloggers. Tapos, bigla ka magsasalita ng narco-vloggers, ng pogo-vloggers. Tapos, sasabihin mo, wala kang pinangalanan. Alam mo, vloggers, wag mo kaming itulad na tanga ka. Hindi naman kami ganun. Si Ace Vloggers ba yan? Si Ace Vloggers ba yan? Baka, paano, hindi minsan nakakayamot kasi dito sa mga to, pag nabibisto sila, biglang cambio. Akala ko ba matapang ka? Ngayon na kinasuhan ka ka dyan, deny ka. Naman siya, victim card siya ngayon. Harassment daw yan. Pure harassment. Sila fake Congress. you. Fake. Uy, grabe ka. Para kang si
Para kang yung Majoray na, ang tangkad-tangkad pa naman, no? Tapos balbasarado rin, parang ikaw. Thank you. Pero ang Joray, ha? Yung, Kaya ang tawag ko dyan sa kanila ay Kong Fakers. Fakers. Kong Fakers. Pero magandang hakbangin ito. Medyo magandang hakbangin itong ginawa ng ating mga kapatid na mga vloggers. At least dalhin natin dun sa even yung playing field. Alam mo yung harassment, hindi harassment pag sa korte. Kasi sa korte, patas ang korte. Sinasabi mo bang hindi patas ang korte? Pag korte, patas yan. Ang harassment, pag pinatawag ka namin doon sa teritoryo namin, mag-isa ka lang, tapos doon. Nagpapakontempt kayo ng koronel, general. Dito mo ilabas ang tapang mo. Yun ang harassment. Yung sinabi mo na dito mo ilang, katulad yung kay Grijaldo, sa mga vloggers, sa sinabihan niya na, ba't dito di ka nagmamatapang? Dito nyo ilabas yung tapang. Yun ang harassment. Alam niyo, hirap dito sa Kong Fakers na to. Ultimong... Kong Fakers talaga. Fake you too. Biruin mo, pati yung COA, ayaw nilang paniwalaan. Gusto mas paniwalaan sila. Ngayon, Supreme Court, ayaw rin nilang, parang ayaw nyo rin paniwalaan ng Supreme Court. Mas gusto nyo, mas paniwalaan kayo. Anak ng teting Kong Fakers, pero yun nga, kita-kits na lang. Bukas na lang. Hindi, ang maganda niyan, si Barbers, matatalo ka rin lang naman. Matatalo din yung asawa mo. Sabi nila ng mga vlogger, yung asawa daw nito, ang dami utang dahil sa bag. Grabe, ha? Totoo ba yun? Hindi ko alam kung totoo. Pero nakikita ko lang. Hindi sila magagalit pag sinabihan mo ng ganun. Kasi pag nagalit ka, guilty ka. Nagkautang-utang dahil sa bag? 29 million ba? O 29 billion, ewan ko. Dapat pala... Buti yung bag ko kahit mumurahin, hindi utang. Dapat pala hindi lang sa drug test tayo maghamon. Pati rin sa bank account check. Lifestyle check. Lifestyle check. Ay, nako. Sige, ako yun lang para sa akin. Wala na. Okay. So magkita-kita tayo. Alam mo, sa Hong Kong pupunta dyan si Tatay Digong at ang PDP at syempre Banateros. Nandiyan dyan kami, abangan nyo kami. Sana gumaya si Marcos, punta rin kayo dyan. Tingnan natin kung tanggapin kayo ng tao dyan sa Hong Kong. Baka masundot ang ang mata nyo. Ingat-ingat kayo. Siguro after nito sa Japan, ano? Nga pala, Coach. Talagang sila doon, magse-celebrate sila doon ng campaign. Alam mo kung bakit? Right. Di ba, lahat ng mga nila sa Facebook, puro trolls. Hong Kong, India. Ibang bansa. Baka doon nila pag-ipon-ipon. Baka online gathering lang sila. Baka nga. Wala silang warm body, puro troll Sige po, kita-kita tayo uli mga Banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Boss Dada. At ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.